Magandang araw pong muli at welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayang TV. Panoorin po natin at bigyan ng komento itong lumalabas sa mga bali-balita o sa mga vlog ng ibang vlogger na magkakaroon ko ng sabayang rally sa Maisog na gagawin sa susunod na mga araw. At ito naman po ay patungkol sa pagpaparesign kay Sara sa Department of Education. Isasabay daw po yan sa rally para mapuwersa si Inday na mag-resign. Ito po yan. Nga mabubura pa ang katotohanan na nananatili at patuloy na nagkakatiwalaan ng publiko si Vice President at Education Secretary Sara Duterte ayon sa isang dating opisyal ng Malacanang. Sa katunayan, nananatili ring most trusted government agency and Department of Education batay sa pinakaling survey ng Octa Research. Si Jason Rubrico magbabalita. Most trusted pa ring ahensya ng pamahalaan nitong unang quarter ng 2024 ang Department of Education na pinangangasiwaan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Batay sa tugon ng masa survey ng Octa Research para sa unang quarter, nakakuha ang DepEd ng 82% na trust rating. Narinig niyo yun? So, ayan po. Yun yung mga naging resulta at nakuhang rating at trust rating ni VP Sara sa Department of Education. So lumalabas na siya ang pinagkakatiwalaang head sa isang departamento sa gobyerno. Base po ito sa survey ng Octa Research. Labas sa survey na sa mga pangunahing lugar sa bansa, nasa 74% hanggang 94% ang trust rating ng DepEd, kung saan pinakamataas sa Mindanao at pinakamababa naman sa Metro Manila. Nakakuha naman ng 84% performance rating sa kaparehong survey ang DepEd na naging dahilan para makuha nito ang unang pwesto para sa best performing government agency. So yan po. Lumalabas na best performing agency yung kanyang Department of Education, at si Sara ang pinakamahusay sa ngayon, pinakamahusay na membro ng gabinete. So yung trust rating niya at base doon sa survey, namamayagpag talaga. So tapos yung mga aliados ni Mr. Marcos, natatanda natin sa pangunguna ni Miss Laila de Lima, si dating senador din na si Antonio Trillanes, si Risa Ontiveros yata din nagsabi, at saka yung si Llamas na kailangan na raw mag-resign ni VP Sara sa DepEd dahil hindi naman niya magagawang paglingkuran si DepEd ng maayos habang hindi maganda ang relasyon niya kay Mr. Marcos, at maaaring por delikadesa daw mag-resign na lang ito. Pero sa tingin ko hindi niya pwedeng magawa ito ngayon, at kahit naman si Marcos hindi naman siguro papayag dahil itong kakawag-kawag ng sistema ng administrasyon ni Marcos. Kapag nawala pa ang isang Sara Duterte, lalo na lang itong kakawag-kawag, at isipin nyo yung 84% na trust rating at approval rating niya na nakukuha. Isipin nyo kung ilang tao ang nagsabi nun, at kung bigla siyang aalisin o tatanggalin o mag-resign dyan sa departamento, malamang yung lahat ng nagsabi na maayos si Sara ay magsasabing hindi maayos si Marcos, at makakaapekto lalo ito sa pamamahala ni Marcos at sa pagpapatakbo ng kanyang gobyerno. Sa nakikita kasi ng mga tao, mukhang hindi naman talaga seryoso yung administrasyong Marcos, kasi hindi naman talaga maitago yung ginagawa sa Kongreso na mga tambaluslos na congressman na hindi naman makontrol-kontrol ni Marcos, samantalang kung tutuusin ay mga kamag-anak naman niya at mga kasaka-alyado. Pero imbis na makontrol, sa palala ng palala.
Kaya po sa tingin ko itong panawagang Sara resign na gagawin na ping rally ay parang pampagulo na lang. Parang wala na lang silang maisip na ibang dahilan kung paano gagawin, kung paano pababagsakin si Sara, at kung paano siya ko tatapunan ng putik para umalis dyan sa departamento. Pero nakita naman po natin kung gaano ka wise at gaano ka utak mag-isip si Sara. Siyempre hindi naman niya sasabihin sa ngayon o hindi niya ipagsisigawan na ayaw niya na kay Marcos at ayaw niya na sa administrasyon nito. Ang pwede lang talagang niyang sabihin ngayon ay gagawin niya yung kanyang tungkulin kasi yun naman ang kanyang sinumpaan at yun ang ibinigay sa kanya ng mga taong mandato. So iiwasan talaga ni Sara na makipagbangayan kay Marcos kasi sa totoo lang wala naman siyang makukuhang maganda sa gagawin niya kung makikipagsagutan siya at magbibigay ng kung ano-anong komento. Maaari pong isa ring patibong yan ng mga kalaban na pwersahin siyang magsalita ng kung ano-ano na maaari din niyang ikasira. Pero napakautak po ng Vice Presidente natin at kayang-kaya niya pong ihiwalay yung politika at sa personal na buhay, although tao rin lang naman yan at nagiging emosyonal sa mga pagkakataong medyo mabigat na ang dinadala, pero naniniwala po tayo na kayang-kaya ni VP Sara na patakbuhin ang kanyang departamento at ang opisina ng Vice Presidente. Ito po yung lumabas na latest na survey patungkol doon sa mga presidential na napupusuan ng taong bayan. Nakakapagtaka naman po bakit itong si Leni lagi pa ring sumasali sa mga ganitong usapan at ganitong paligsahan. Siguro po opinion lang doon sa gumagawa ng survey. Huwag nyo na pong isali si Sara sa pagpapasurvey kasi para naman kahit papaano itong tatlong inilagay nyo rito ay makakuha naman ng matino-tinong numero at kahit papaano ay makita naman na baka nga sakali mag-improve naman sila. Pero bali-balik ta rin man po natin ang mundo, may survey at wala, alam naman ng taong bayan kung sino talaga ang pwedeng mamuno ng maayos, kung sakasakali, at kung sino ang pwedeng magpatakbo ng bansa na nasa demokrasya at makatao. Kaya po kabulastugan na lang sa tingin ko yung gusto nilang rally na Sara resign. Gumagawa na lang po talaga sila ng kung ano-anong ingay. Hanggang dito na lamang po muli at bahala na rin po kayong magkomento at mag-likes at paki-like, paki-subscribe na din lamang po. Maraming pong salamat.